Yan, mukhang lumalala at puwedeng anytime ay sumambulat ang kahihiyan na kinasasangkutan ni Liza Marcos sa US. Yun nga po, brief, anong tawag diyan, review lang. Pumunta si Liza Marcos ng March 8 sa US or maybe earlier kasi meron silang film showing, ganun, Philippine movie film showing, kuning-kuning sa LA. And then nung March 8, may namatay na Pilipino na kasama niya sa pagpunta sa Anemika. Itong Pilipinong ito, eredero ng isang malaking sosyal na department store sa Pilipinas. Ang pamilya ng mga 'to ay known crony, right, ng mga Marcos. Pero hindi sila yung tipong maingay na elite or ipinamamayagpag ang yaman. Ngayon na nga lang yata namin nalaman na, oh, sila pala yung may-ari nung store na yun. Oh, gano'n, okey. Hindi sila prominente pero hindi sila known, 'no. So, sila ay rich but not famous. So, maganda yung gano'n, actually tahimik ang buhay. Kaso mo eto nga, namatay yung tagapagmana ng malaking store na 'yan sa Pilipinas at binitbit ito ni Liza Tanas. Hindi natin alam niyo parang may something talaga mga kababayan, na-overdose di umano yun, eh. Ngayon ang tanong, pinilit ba nila yung lalaking yun, eda edad 44 anyos mga kababayan, 44 years old pa lang. And okay, hold on, check ko lang 'to. 'Di ba, parang nasa peak of his career or his life tapos namatay. Ano ba 'yun, pinilit ba nilang suminghot ng napakarami kaya na-overdose? Imposible namang hindi marunong mag-manage 'yun ng amount na dapat singhutin kung dati nang gumagamit or maybe hindi gumagamit kaya lang tinuruan nila at nanibago, nangisay, nangitim, nanginig, tagaktak ang pawis, nagkulay violet. Pagdating ng tanghali ng March 8, dead boy. Ngayon hindi yan fake news katulad ng bangaw na sabi ng bangaw kanina. Meron yang police report sa US. Okay? At sabi nga po ni Dean Chase, yung department, I think Beverly Hills Police Department, ang naka-assign doon sa investigation, meron daw pong nag-supersede or nag-take over na siguro LAPD, we don't know, para siguro maniobrahin ang resulta kasi ang kausap nung unang nag investigate ay may mga kamukhang Pinoy daw. 1 hour nag-usap at pagkatapos doon meron ng nag-supersede. So, ibig sabihin, mayroong gustong magmanipula ng resulta siguro at para nga siguro maalis ang pangalan ng babaeng hito na ito. Hito ba siya or palaka? 'Di ba? Para maalis ang pangalan doon kasi matinding kahihiyan ang kanyang kinasasangkutan. Mga kababayan, aware si VP Sara sa sequence of event. March 8 yon, March 11 pinabitbit si PRRD papuntang ICC. So sinabi rin mismo galing din sa bibig ng ating pangalawang pangulo na kaya siguro pinakidnap si PRRD para mapagtakpan yung eskandalong kinasasangkutan ni Liza sa US. Kay VP Sarang bibig nang galing. Nagpa-interview si VP Sara. Kaya nila pinakidnap yung tatay ko dahil nga siguro sa isyong yan sa US para mapagtakpan. Kailangan may matinding mangyari sa Pilipinas na lahat yun ang pag-uusapan para hindi mabanggit yung krimen na kinasasangkutan ni Liza Tanas sa LA, USA. Okay, pakinggan po natin si Dean Chase. Ito po yung hold on. Ito yung kanyang, alam nyo, itong kinasasangkutan ni Liza Tanas, kakaladkad rito kay Niwi sa impeachment, mga kababayan. Ramdam ko ito yung ipupurso ng Vice President, okay? Parang ano to alam nyo, kuha ko si VP Sara in a way, no? I'm not as brilliant as the Vice President or whatever, pero parang kuha ko yung ano niya, maybe pag-uugali, personalidad, pwede rin, na in-impeach niyo ako ha, pero may isang taong dapat ma-impeach.
itong inutil at ang inutil, puppet at underdesaya at kung ano-anong pinagagagawa na nila sa Pilipinas, ako ini-impeach nyo, wala akong ginagawang masama, puwes, humanda kayo. Ibabalik ko sa inyong impeachment na sinampa nyo sa akin. Kayo ang mai-impeach o yung jowa mo, ha, butod ang mai-impeach. Parang ganun ang tingin ko dito mga kababayan eh. Okay? So, Dean Chase posted this just yesterday. Hold on. Basahin ko lang. Bago natin siya pakinggan, this time I'll be releasing shocking information that I have gathered during my hiatus. So, parang 2 days na hindi siguro nung elections nga, no? Ilang araw na hindi nagpo-post si Dean Chase, isang OFW sa US, I think he's based in California, and nandun siya sa Beverly Hilton Hotel sa labas noon nung may mga ambulansyang pumunta, dumating doon para kunin nga yung bangkay, di ba? So, na ano siya, siguro may kaibigan din to sa loob ng Beverly Hilton Hotel, dyan sa LA. Okay? And baka yung kaibigan niya kakilala nung namatay. Nandun siya sa labas habang may mga dumadating na ambulansya at pulis doon. At kung ano-ano, may commotion na nangyayari sa hotel na nandun si Liza Tanas naka-check-in. So, during his hiatus daw, nakapag-ipon siya ng mga information patungkol sa kinasasangkutan ni Ma'am Shikols. Okay? And of course, information that I have from the document I received as well. Dokumentado, may police report, baka merong forensic result or what? Autopsy result. Kasi after 2 months, mga kababayan, March 8 yon nangyari, May 8, lumipad si Liza Tanas papuntang Anemika, di ba? Binanggit natin yan. May kumontak sa ating puting ahas, nakita si Liza Tanas na sumakay ng PAL or Philippine Airlines flight papuntang Anemika at may mga sinamang Girl Scout. Bumalik ng Anemika 2 months after nung nangyari. And I think yan yung condition sa US na bumalik ka after 2 months kasi 'di ba parang interim release nga lang, temporary release lang kaya nakauwi ng Pilipinas, nakapunta pa ng Roma, and then bumalik ng US, nagpicture doon, nag-Disneyland ang Disney Princess. Nag-Disneyland ang First Lady nyo. Pero ang katotohanan niyan ay according to Dean Chase, ay kailangan ni Liza Tanas bumalik ng Anemika para mag-report kasi tapos na siguro yung autopsy or whatever ginawa doon sa Anemika. Sa palagay ko mga kababayan, hinilot nila yan. Hindi papayag si Liza Tanas na makaladkad siya sa issue na yan. Alam nyo naman, hindi lang siguro billion ang pera ng mga yan ngayon, baka trillion na. Kung mambabribe yan para maalis ang pangalan niya, ma-strike ang pangalan niya sa record or whatever, di ba? May strike off the record, matanggal doon ng baka mamaya mag-alibay yan. Wala naman ako doon nangyari yun. Okay, kasama lang namin sila, but I checked in somewhere. Hindi doon sa Beverly Hilton Hotel kung saan namatay yan. Baka kung ano-anong pautot, di ba? So, pakinggan po muna natin si Dean Chase, and then see kung may ta-translate ko kasi baka mga English yata yung mga sinabi niya dito eh. So, pakinggan po natin mga kababayan. It's a beautiful day here in the state of California. Mayong adlaw ka natong tanan. And as promised, I have an update for you guys as to what's going on with Liza Tanas. But before that, let me let you guys know that the things that I'm going to tell you guys today are some crazy shit. I actually contemplated if I'm going to post this or not because it is some deep state shit that I was able to dig up. So, are you guys ready? If you guys are, I want you to sit down and grab a drink or whatever. For you guys who just tuned in, let me fill you in on what's happening. My name is Dean Chase. I am based in the state of California, and I am one of the very few who knows what's up with the untimely passing of the heir of the Rustans fortune, Paulo Tantoco. Last March 8, 2025, on a Saturday, he was found dead in a hotel near where I live.
here in the state of California. And mysterious kayo ang pagkamatay niya kaya involve ang pangalan ni Lisatanas. Because the night prior to his death, the last person who have seen him alive was Lisatanas herself. Now, I'm fortunate enough to have been able to secure an unfiltered and unredacted version of the police report before the case got superseded by the higher investigating team, of course. I got the document from a previous client of mine who works at the Archives Department in BHPD. Now, this document in my possession has complete accounts on what happened that day. As you know, if you have been following my post, Lisatanas and company were held for questioning and were not allowed to leave the country until they get, ruled out from the investigation. Following that, my source told me that on the 5th of April, a group of Asian-looking men, together with Caucasian men in suits, came into their office and had a closed-door meeting with their supervisor. That was when the case got superseded. My source told me around that time, she and her legal team submitted an appeal for an interim temporary release, which was approved and allowed her to go back to the Philippines, while the investigation is going on a temporary basis only. Now, fast forward to the present, I really don't know when she flew back to the United States, but according to my source, she was supposed to show up on May 8, 2025, exactly 2 months after the victim's passing. This is for her periodic appearance, which is embedded in her temporary release agreement with the authorities. Now, in fairness to Juniano, it seems like she held true to her end of the bargain because, as you can see, on her recent post, she did travel back to the United States. Now, that's the most recent update I got of her, okay? Now, in the previous weeks, you might have noticed that I took a break from posting about Lisatanas because I wanted to focus on the local elections happening in my own hometown. It was dire that Gwen Garcia loses to Pamela Baricuato for reasons that I will be releasing these coming days. But during those times, I got connected to very important people and I was able to do some digging myself. The things that I was able to find out about our current administration will shock you to the bone. Things that are very ugly, things that are putrid, disgusting, and vile. And there's only one common denominator. Only one name keeps popping up. And that's Lisatanas. I feel like it's about time that the Filipino people, know about this. They deserve to know. However, I do believe that that is another video or another topic that I would want to talk about. It deserves a dedicated time frame. So just keep tuning in. I will be posting more information about the documents that I have received from my client actually in these coming days. So remember, information is power. Okay, mga kababayan, siya yung tinutukoy ng mga double agents na cloud chaser lang daw. Nung pumutok yung issue na ito, na may namatay sa US at isa nga siya sa parang whistleblower kasi mukhang may connection na itong si Dean Chase sa, 'di ba, sa mga nakakaalam nung nangyari doon. Maybe yung kliyente niyang binabanggit ay nasa police force nagtatrabaho or maybe dun sa hotel, pero na-gather nga niya yung information, hawak niya yung mga documents, kung ano talaga yung sequence of events, kung ano yung nangyari nung March 8, at nandun ang pangalan ni Lisatanas. May binanggit pa siya na deep state shit or something, 'di ba, na parang involved na yung, 'di ba inaakusahan natin na yung parang gustong sumira sa bansa natin ay ang CIA ng US, 'di ba? Pero it actually is the deep state. Okay, merong mga organisasyon diyan sa US na naghahanap sila ng ng gagamitin for proxy war or something, or maybe gusto nilang sirain ang isang bansa para maging state nila or maging sakop ng empire ng Amerika. 'Di ba? So balak pa rin po talaga angkinin ng US ang bansang Pilipinas dahil nga sa ganda, sa strategic location, kung gusto ng US na kumita sa giyera, ay the best ang Pilipinas kung gusto nilang makipag-away sa China. No, at least ang Pilipinas malapit sa China at kung magkakagyera man, Pilipinas ang madudurog at hindi makakarating sa kabilang part ng Pacific, which is the western part of the US.
ang mga bomba at ang mga panggiyera ng China, no? Kasi may pera sa giyera. So, I don't know kung ano yung deep state na mga information na nag-gather ni Dean Chase at kung ano ang involvement ni Liza Tanas dito. Baka mamaya ino-offer ni Liza Tanas ang Pilipinas para maging military base or gamitin sa kung gusto man ng US makipaggiyera sa China, payag siyang madurog ang Pilipinas at itambak dyan sa inyo, sa atin, ang, di ba, ang mga bomba at kung ano pang mga nuclear waste at kung ano pang gagamiting panggiyera, kapalit ng kanyang kalayaan. Kasi nabanggit nga ni Dean Chase, no, na may mga nakipag-usap noong April, last month, na mga naka-suits at mukhang asyano yung iba at pagkatapos ng pag-uusap na yung closed door meeting ay may nag-take over na sa department na nag-iimbestiga doon sa pagkamatay ng Pilipinong yun. Ngayon, kapag nalaman daw natin dyan, napaka-horrible daw ng mga pinaggagawa ng administrasyong ito. Kasi nga baka mamaya baka ang offer nga nila isabak ang Pilipinas sa giyera, 'di ba? For free. And baka mamaya yung pagkamatay nung na overdose na yon ay sinadya. Kasi mga kababayan ha, yung asawa nung namatay, kamag-anak ni Gloria. Pamangkin yata ni Gloria Macapagal. We don't know. Baka sinadya yung pagkamatay nun. Di ba nababanggit ni Miss Maharlika, may nagpakamatay nga na PSG. Na ang alleged ay willing gumurgur ang mga yan. Percy Lapid pinagdududahan. Ha? Alam niyo na kung sino ang pinagdududahan na nagpagurgur kay Percy Lapid. Kaya yung pinklawan na na binabatikos yung si Bantag, kasi Bantag ang pinagbintangan. Pero bago pa niya batikusin si Bantag, binabatikos na niya si Liza Tanas at sinangiwit na yan. May mga isinisiwalat na siya ng mga baho ng pamilya ni Nangiwi. So, sino kaya ang nagpatsugi? Si Bantag o ang pamilya ng mga... Kay karimari-marim, according to Dean Chase, ang sikreto ng pamilyang yan or ng mga kinasasangkutan ng babaeng ahas. Ang hindi lang nila mapaslang-pas lang ngayon, hulaan nyo kung sino. Meron silang gustong gurgurin. Gustong gurgurin. Hindi nila magurgur. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, she'll have her revenge in the grave. Kuha niyo? Kapag pinatsugi nila si VP Sara, may maghihigante para sa kanya. Sinabi niya yan, di ba? At sinisisi nga ako ng mga double agents, oh. Yung mga double agents na nagsasabing cloud chaser lang si Dean Chase, na gusto lang ng fame or whatever. Oh, ngayon, galing sa bibig ni Vice President Sara, ang mga pinagsasabi ni Dean Chase. At sa mga susunod na araw, meron siyang isisiwala. Oh, yan din ang mga double agents na nagsasabing, gusto lang magpasikat ng Dean Chase na yan, hindi credible yung mga pinagsasabi niya. Oh, sila rin yung may sabi na pinahamak ko pa raw si VP Sara sa pagtatanong ko nung nag-live si VP Sara at saka si Attorney Zulaika Lopez. Pinahamak ko raw, kung di ko raw binanggit ang Romanov, hindi daw kakasuhan ng NBI si VP Sara. Magaling ang mga double agents or ang mga ahas sa Duterte supporters mang-twist ng kwento. And sabi ko nga po, parang sinadya yun ng panahon. Wala naman ako maisip na biglang itatanong kay VP. Nagsabi lang naman ako sa kanya, mag-ingat ka po. Nung nagla-live si VP noon, na pinatayan sila ng ilaw sa Kongreso or sa lower house. Oh, mag-ingat ka po dyan, ma'am, kasi nasa teritoryo ka ng kalaban. Balikan nyo yung ano na yun. Yung live ni VP Sara kung available pa. Kung mahanap nyo sa Facebook or kahit sa YouTube. Sinabi ko, mag-ingat po kayo, nandiyan kayo sa teritoryo ng kalaban hanggang mabanggit ko yung Romanov kasi po may mga naririnig akong masamang balak sa inyo katulad nung Operation Romanov. O, saka si VP Sara sumagot sa sinabi kong yun, mga kababayan. Huwag ka pong mag-alala, ma'am. May kinausap na po akong tao. No joke. Pag may nangyaring masama sa akin or pag ako'y pinatay o namatay, patayin din niya yung tatlo. Si Liza Marcos, si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. O di ba kung hindi ko natanong yun, malalaman ba natin yung magaling na strategy na yan ni VP Sara? Hindi ko pinagmamalaki yan, pero lahat tayo naggulantang sa sagot ng
pangalawang pangulo. May ganun pala siya, sabi nga niya eh. Si Ninoy nun, nung nalaman niyang may death threat, wala. Tinanggap na lang niya na pagbaba niya ng eroplano, may babangbang sa kanya. Hindi siya nakaganti sa pumatay sa kanya, ibahin nila ako. Sabi ni VP Sara, ibahin nila ako. Oh, kaya hindi nila ako mapatay-patay ngayon dahil sa oras na may nangyari sa akin, according to the Vice President, may papatay sa kanila. Di na paranoid yung tatlo. Sino kayang inutusan? Sino kaya? PSG kaya? Cook kaya ng Malacanang? Ano kaya? Waiter kaya? Ano kaya? Bodyguard? What? Sino? Wala silang kaalam-alam. Kaya nila kinakasuhan si VP Sara. 'Di ba? At pinapahunting kami sa NBI ngayon, pinapaaresto kami. Ay kasi nga gusto nilang iluwa namin at 'di ba? Gusto nilang malaman kung sino ang inutusan ng Vice President. Walang nakakaalam yan. And I bet kahit asawa ni VP Sara, hindi alam kung sino ang kanyang kinausap. Okay? May idea ako kung sino, maybe, baka mali. Pwede ko ring banggitin sa Princess Maui too. Siyempre, sa mas konting tao ko babanggitin, hindi ba? So, hindi nila mapaslang-pas, kilala sila sa ganyan. So, sabi ko nga, na-overdose ba yung kaya ang tanong mga kababayan, na-overdose kaya talaga yung mayamang Pilipinong sinama ni Liza or pinaslang? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.